from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po muli sa ating lahat at once again nagbabalik po tayo ang ating programa The Baptist Lunch and we are here once again para muling lumago na naman tayo sa episode po na ito, Weekender episode, first episode. Ang Weekender episode natin ay first episode ng ating pong The Baptist Lunch August live broadcasting. Yan, kaya magandang tanghali po sa lahat ng mga nasa North, South, East, and West corner and to all our fathers that are watching this noontime. Magandang tanghali sa inyo and join us as you enjoy The Baptist Lunch episode for today. Usapang lalaki to. Kaya you have to make it sure na lalaki ka sa tanghali na ito. Yeah. Magsama-sama tayo. Isang pamilya tayo. Let's make it sure that we will continually grow. No? We will continually grow. Sa bawat isa sa atin, we will continually grow. And tayo magsasama-sama sa gawain ng Panginoon. Hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para sa ating pong pamilya. Magandang tanghali po sa inyo lahat. At ako ay naniniwala mga kapatid, no? Ako ay naniniwala na patuloy po tayo na kailangan lumago. Shout out sa lahat ng mga fathers. Shout out sa, of course, sa aking pamilya. Kay Ma'am Yang, hello babe. And of course, shout out sa ating dalawang bugoy. Si Daniel, si Isaac. Magandang tanghali sa inyo lahat. And of course, ay ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Tuloy-tuloy tayo sa ating programa sa tanghali po na ito. At ako'y naniniwala mga kapatid, again, as I said, mga tatay, watch this program. Maganda nakikita kayo sa trabaho nyo habang nasa lunch break kayo. You watch the program, mag-invite kayo ng mga kasama nyo manood. Para maipaliwanag nyo kung anong kaibahan ng mensahe ng simbahan na meron po tayo. And of course, ay ako nagpapasalamat sa Panginoon that all of us ay patuloy po tayong gagamitin mighty rin ang Panginoon sa tanghali po na ito. Of course, with me are my co-hosts with our two guest visitors. Speakers for this time, walang iba, Sir Rudy, Sir Noel, with Sir Dexter and Sir Daniel. Yan. Magandang tanghali sa inyo, Sir. Bati muna tayo, Sir Rudy. Amen. Magandang tanghali po sa atin lahat, sa lahat ng mga masusugid na taga-subaybay ng ating programa, lalong-lalo na sa mga tatay na naka-break ngayon. Tutok lamang kayo sa programang ito at tsak na mabibless tayo. Magandang tanghali din po sa aming area, ang Makati Central Family. At syempre sa ating pastor, magandang tanghali. Amen. Sir Noel. Amen. Isang mapagpalang tanghalian muli sa bawat isa po sa atin at salamat sa Panginoon na sa oras na ito ay nagsama-sama muli ang mga magigiting na leader ng tahanan, ang ama ng tahanan sa pamamagitan ng programang ito upang ating matalakay kung paano natin maidala ang ating mga pamilya sa mataas na paglilingkod sa Panginoon. At salamat sa Panginoon na may maayos tayong panahon, Sir Rudy. At binabati ko ang ating mga masusugid na taga-subaybay ng programang ito sa iba't ibang sulok ng ating mundo. Ano? Yeah. And of course, yung aming area, the West Bank family, magandang tanghali po sa inyo. And ang aking pamilya, si Pauline, magandang tanghali sa iyo, maging si Tricia na nasa Capiz ngayon. And of course, my mommy love na laging naghahantay sa aking pagdating. Lagi kang nakahanda. Magandang tanghali sa ibawat isa po sa atin. Amen. And of course, as I said, kasama po lang ngayon, Pastor Dexter. Bati po lang kayo, sir. At magandang tanghali po sa lahat ng sumusubaybay sa The Baptist Lunch. Sir Jao, magandang umaga. At sa ating mga pastor, Pastor Hill, at ganoon din sa mga nakikinig. At binabati ko din ang mga nakikinig din po sa Kaligtasan, Barangay Kaligtasan sa Bungabong. At of course, yung akin din pong may bahay. Uy, sino yun? Si Nanay Joy, siyempre. Hey, At makinig lang po kayo, mga kapatid. Maging open mind, open heart lang po tayo this morning. And I believe na tayo po'y mayroong makukuha na mga kaalaman patungkol sa ating pong pamilya. Yun lang po at maraming salamat. Amen. Sir Daniel. Good afternoon po sa bawat sa magandang hapon po sa inyo lahat at nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na tayo po ay mag-uusap muli patungkol sa ating pagiging tatay. At blessed afternoon to our beloved pastor, Pastor Gil Lorena,
and to all our hosts here. Thank you for allowing me to be here. Thank you po. God bless po. Amen, amen, amen. Alam niyo po mga kapatid, talagang ito po ay pinagpalang Biyernes para sa bawat isa po sa atin. Kaya again, para sa mga tatay, I'd just like to give a shout out to all of you na sa lahat ng mga tatay na nandiyan dyan, ay keep watching and send your pictures kung marunong kayo. Send your pictures sa mga GC that you are watching our live program dito po sa ating simbahan. And as I said, ay atin po pagpapatuloy ang ating po usapin regarding cultivation and motivation. And at the same time, we are going to connect it sa ating upcoming Men for Christ. No, alam niyo napakaganda ng pinag-uusapan po natin dito. It's because of the reason na lahat po ito ay tumutukoy para sa ikalalakas po natin spiritual. Para na sa ganun ay patuloy po natin maigabay sa tamang direksyon ang ating pong pamilya. Kasi hindi po ito patungkol sa personal na ambisyon or whatsoever it is. That it's not about carnal. We're not talking about carnal situations or carnal dispositions, but we are talking about our spiritual growth. We are talking about our growth spiritually for our family. Kasi tandaan niyo po mga kapatid, mabigat ang responsibility po natin. Kahit sabihin mo may presidente ang bawat bansa, mas mabigat ang responsibility po natin kasi wala silang pangungunahan kung wala po ang mga nagli-lead na tahanan. You see? Yan po ilalagay natin sa isipan natin palagi. Kung gusto natin tulungan yung presidente natin, patinuin natin yung pamilya natin. Amen. That's true. Yan ang Amen. pinakamaganda po na dapat na matandaan po natin. It's because of the reason, mga kapatid, na talagang hindi po. Ang pinaka-pag-asa para magkaroon ng maayos na bansa, maayos na pamilya. Amen. That's You right. see, maayos na pamilya at hindi automatic na magkakaroon ng maayos na mamamayang Pilipino kung bawat pamilya ay hindi pinangungunahan ng maayos na liderato. Amen. You see, kaya malaki ang papel po natin sa bansa natin. Kaya sabi po ng ating mahal na pastor, hindi lang ito pambansa, hindi lang ito pamilya, kundi pang buong bansa ang ginagawa po natin. Yung ginagawa natin paglago ng ating po pamilya, tinutulungan natin paglago ng pamilya natin sa pamamagitan ng paglago po natin. Ito yung makakatulong para sa bansa po natin. Amen. You see? Kaya it all starts within us. Kaya nga ngayon mga fathers, lagi po natin pinag-uusapan po dito ang bagay po na ito. Pinag-uusapan po natin dito, paano tayo lalago spiritually? You see, maliwanag, babalikan na naman natin, as far as leadership is concerned. Our leadership should always be mental. Ito yung sinasabi ko last Tuesday na gusto kong dalhin dito ngayong Friday. You see, kung maalala nyo po, last Tuesday, pinag-usapan natin about the mother's law. You see, forsake not the law of thy mother. Pero kaya po nagkakaroon ng law of thy mother because it's already coming from the foundation of the father's instruction. Amen. That's right. You see that? Na kaya ko po sinasabi yan sa bawat isa po sa atin. Dahil napaka-importante na yung i-relay natin na instruction sa ating pamilya na ipapatupad at gagawing batas yan ng ating mga asawa, we have to make it sure that it is not a compromise instruction that will amen. provoke our children to wrath. Amen. You see that? Alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga sa inyo nakakalungkot isipin na ngayon, minsan, dalawa lang ang sitwasyon na nangyayari ngayon, Sir Rudy, Sir Noel, and to our guests. Dalawa lang ang sitwasyon na nangyayari ngayon sa bawat pamilya. Right. Amen. It's either pabayaan na lang ng tatay yung nangyayari sa kanyang mga anak or pagalitan ang kanyang mga anak dahil hindi nagugustuhan ang nangyayari sa kanila. Right. Yan po ang dalawang sitwasyon na pamilyar na nangyayari sa marami pong pamilya ngayon. Right. Amen. You see? Pero, ang hindi nasisiyasat, bakit dumating sa ganung pagkakataon? Right. You see that? Bakit dumating sa ganung pagkakataon? Now, listen to this. Kaya dumarating sa ganung pagkakataon, it's because of the reason, mga kapatid, there is something wrong. We have to check it out first. Baka may mali sa inirelay nating instruction, kaya dumating sila sa ganung pagkakataon. You see, bigyan ko kayo ng maganda illustration dyan, mga fathers. Like for example, makikita natin sa mga pamilya ngayon, may mga anak na wala pa sa tamang gulang, hindi pa nangangasawa, nabubuntis.
You Amen. see? Alright, lagay tayo sa ganyan sitwasyon, mga kapatid, ha? Tignan niyo po. Okay. Bakit dumating sa ganung pagkakataon? Makikita na po natin, palasak na nangyayari yan. Yes, Bakit Lord. ganyan dumating sa ganyang pagkakataon? Problema ba talaga ng bata? Alright. Or something is wrong sa pag-relay ng instruction? You see? Come on. Like for example, going to our church, we have these principles and standards coming from the Word of God. Okay? Like for example, hindi tayo naniniwala sa long-term engagement. Okay? Hindi tayo naniniwala sa bagay po na yan. Okay? Amen. Now, pagka na-compromise ang instruction mo regarding from the biblical foundation of principles regarding untimely and untimely relationships, pag Mhm. na-compromise yan, malambot ang dating yan sa mga anak mo. Amen. Ay, hindi pala ganon katigas si tatay sa ganon. Yeah, amen. Ay, hindi naman pala ganon sa kanya. You see, okay lang naman pala na ganito, ganyan. Okay lang pala na wala kaming relasyon, pero MU. Mm. Alright. Ayos May usapan, MU. Amen. Oh, okay lang naman pala. Basta wala lang, mutual lang yung aming pagkaunawan na hindi tayo pwede pumunta muna sa relationship, ha? Steady Pero lang. huwag ka mag-alala. Pagdating sa dulo, ikaw pa rin. Standby ka lang. Steady lang. You see? So, hindi lang yun, ha? Hindi lang yun. Ang mahirap nito, pagka nagustuhan naman ng mga tatay, oy, Yeah. mukhang kakayanin. Pwede. Pwede na yan. Oo. Ayos ng buto-buto. Oo, pwede na, pwede. Kakayanin. Yeah. Ngayon, anong gagawin? Ganun din naman sa lalaki ito, ha? Yeah, you're right. Ganun din Amen. naman sa lalaki. Okay naman yan. Mukhang may pagmamalaki yung pamilya natin. Sige, pwede. Nandun tayo, after na tayo, sa magiging reputasyon ng pamilya natin, Yun. kung sino yung makukuha ng anak natin. Yun. Kahit wala na sa prinsipyo. Tama yan. Ngayon, ito na ngayon. Saan napunta ngayon? Halimbawa, napunta doon sa ganung kalagayan na hindi natin inaasahan. At tanong, nasaan ang problema? Sa mga bata ba agad? Mm. Huwag natin agad ibuntong sa mga bata ang problema. Tandaan natin, Amen. tayo po, mga leader na tahanan. Amen. You see? Simpleng bagay lamang po ito. That's Di ba? true. Ito ang mga pinag-uusapan natin. Ang ipiniprevent natin this noon time, mga kapatid, ay ma-prevent natin yung hindi ma-compromise yung tinuturo sa atin ng salita ng Diyos Amen. na iiwanan That's natin right. instruction sa pamilya natin. Yun. Right. Kasi Amen. ang kalakaran ng mga tatay ngayon, okay na yan, matanda na yan, maisip na yan. Alam niya na yung tama at mali. Sinaway ko na yan eh. Hindi ko naman pwedeng kontrolin yung isipan niya. Ha? Ah. Hindi mo pwedeng kontrolin yung sarili mong anak. Anong papel mo sa anak mo? Yeah, amen. Come Sana on. nakikinig kayo, fathers. Ano? Yes. Sana nakikinig. Maraming mga fathers Yeah. nawa ang nakikinig ngayong tanghali na ito. Shout out sa iyo. This is not to condemn you or to put you to shame, but this is to help each one of us na magkaroon tayo ng maayos na kaisipan sa bagay po na ito. Amen. You see? Kaya sabi ko nga po sa inyo, hindi madali yung ginagawa po natin dito, mga kapatid. You see? Amen. Hindi po madali ang bagay po na ito. You see? Kasi pagdating sa ganyan, Sir Rudy, may anak ka babae, may anak ka lalaki. Yes, sir. Pagdating sa ganyan, ano ang nakikita mong epekto? No? Yeah. Epekto na, ano lang ha, hindi kailangan pahabain. That's You see? right. That's right. Ano makikita mo sa nakikita mo? Pagka na-compromise ang instruction mo sa kanila. Ayan. Okay. Pag na-compromise ang instruction sa mga bata, mga kapatid, ay wala na itong kwenta. Right. Sa amen. totoo lang, ang pagitan lamang ng kasalanan ay gabuhok lang eh. Yeah. Sa madaling salita eh. Alam naman natin na hindi po pwede na palibasa sinabihan mo na, tapos ginawa nila, and then hihinto sila, pero ang totoo, yung paghinto nila, tuloy-tuloy pa rin ang pagpalo ng metro. Mahirap yung ganon, mga kapatid. Ay, wala naman kami, stop na kami, ganon, di po ba? Maniniwala ka naman. Pero ang totoo po nun, steady na pala sila, steady. Kaya huminto, pero steady. Yun ang mahirap. Going At strong. yun na nga, wait for the right time. Oh, wow, may ganun pa. Pero pumasok muna sa isang maling oras. Ano ba, mga kapatid, eto po yan. Sinubukan mo na. Sinubukan muna. Samantalang binigyan mo ng prinsipyo, pinagtagubilinan mo na wag yan, anak. Wag mong pasukin yan.
at kung maaari, kausapin mo kung may nagkakagusto sa'yo, walang masama na may magkagusto sa'yo. Ang problema kapag ikaw ay pumatol. Yun. Yan ang problema. Amen. Kung hindi ka pa nga mag-aasawa, ay wag na muna. Pero Right. kung mag-aasawa ka na, syempre, go na tayo dyan. Yun. Pero- Sayang gwapo. Ha? Sayang gwapo. Nako, wala. Kung anuman ang mukha, anuman ang pamantayan natin, kung hindi pa rin naman, ay wag na muna. Tama yan. Sapagkat ang pinakamahirap ay ang makompromise, mga kapatid. Ang makompromise, ang prinsipyo na itinuturo sa atin na siya rin namang ibinigay natin sa ating pamilya. Kasi Tama, maliwanag dito sa Book of Proverbs, mga Yeah. kapatid. Proverbs chapter 4, mga kapatid, napakaganda rito ng talata na mababasa natin. Sabi rito, hear ye children the instruction of a father, and attend to know understanding, for I give you good doctrine. Forsake ye not my law, for I was my father's son. Kita nyo si sabi ni Solomon, for I was my father's son, tender and beloved in the sight of my mother. He taught me also. The word na he, maliwanag dyan na yung kanyang tatay ang nagturo sa kanya. Amen. Okay? He taught me also and said unto me, let thine heart retain my words, keep my commandments, and live. So mahalaga talaga ang papel ng isang tatay na talagang andoon yung pagtuturo, yung pagbibigay ng wisdom para sa kanyang anak, na tanggapin talaga ng kanyang anak yung kanyang itinuturo. Sapagkat hindi po pwede na itinuro ng tatay sa kanyang anak katapos pagdating sa pagtanggap ay malambot. Kaya nga nakukompromise kung tawagin Amen. Tatanggapin mo pero ang totoo hindi mo pinahalagahan. Aha. Kung paano dapat pinahalagahan ng isang magulang ang prinsipyo ng salita ng Diyos na itinuturo. Abay dapat ganun din naman tatanggapin ng isang anak yung pagpapahalagang ganun. Sapagkat babaunin niya talaga ito Maliwanag na andoon yung recognition ni King Solomon na ang kanyang tatay ang nagturo sa kanya. Okay? At hindi siya pumayag na makompromise yung itinuro ng kanyang tatay. Kaya nga Amen. pagdating sa atin sa ating mga magulang, see to it talaga na yung ating itinuro nung ibinigay natin ay talagang iniingatan at pinapahalagahan ng ating mga anak. Sapagkat tulad ng sabi ko, gabuhok lamang po. Yung makompromise ang isang tao, ay gabuhok lang talaga ang kasalanan. Gabuhok lang Malapit lang po Amen. talaga Sapagkat pwede pong magmaang-maangan, pwede pong dayain, pwede pong palabnawin ang lahat kapag ang isang tatay ay hindi talaga nagpakita ng talagang tigas sa kanyang loob ng tahanan. Kaya nga, sabi ko nga, yung pagpapahalaga ng isang tatay, kailangan lagyan mo rin talaga ng batas. Ibig Amen. sabihin, That's lagyan right. mo ng tigas. Yeah, amen. Sapagkat hindi po pwede na puro pang-unawa, ay, sinaway ko na yan, pagbibigyan ko na yan. Ano ka ba naman? Ipaulit-ulit. Pag wala kaparusahan yan, kapag walang consequence dyan, Yun. Pag hindi naramdaman ng kasalanan. aabusuhin tayo dyan. Right. Kapatid. Amen. Sapagkat ganun lang kadali. Marami akong experience sa ganyang bagay, mga kapatid. Sabi ko nga, hindi perpekto ang pamilya ko. Yeah. Okay? Hindi perpekto. Kaya nga nagkahiwalay kami. Bakit ka mo? Kasi may matigas ang ulo Yun. Pero hindi ibig sabihin nun, dahil humiwalay na rin siya, ay good na rin. Yeah. Paulit-ulit pa rin yan. Paulit-ulit pa rin. Yeah. Pag hanggat hindi natututo yan, sabi ko nga, mamimili ka lang anak, alin ang gusto mo magturo sa'yo. Yung experience o mismo yung salita ng Diyos na po Yun. pwede mong i-enjoy ngayon. So, ganun kasimple mga kapatid. Kapag ang experience ang nagturo sa'yo, ay maniwala ka, masakit. Hindi maganda. Hindi maganda ang resulta, masakit. Amen. Sapagkat yung salitang compromise, sabi ko nga, pinalambot ka lang yan. Yeah. Pinalambot lang. At yung puso ng isang tatay, pag napalambot yan, tapos na yan. Amen. Okay? Tapos na yan. Lalo na kung ang anak mo medyo magaling maglambing sa'yo. Yeah. Babae pa. Yeah. Nako, pambihira. Mag-ingat ka dyan. Pag ikaw ay hinilot-hilot na yan, ay sigurado, asan pa yung masakit pa sa'yo. Yun. Abay, maniwala ka. Merong pag-isipan mo ng mabuti. Dahil pag may hiniling yan o wala pang hinihiling, baka may ginawa ng hindi maganda yan. Yun. Kaya ingat, mga kapatid. Kaya maganda, sabi ko nga, ituro talaga natin ng mabuti. Kung paano mo iningatan, ikaw tatay, iningatan mo yung prinsipyo, pinahalagahan mo yung prinsipyo, dapat
ganun mo rin ipagbinigay mo yan sa iyong anak. Dapat pag tinanggap nila yan, iingatan din nila yan. Kasi Sir Rudy, gusto ko i-share mo kanina eh. Kaya maganda rin na marinig ng mga fathers. Na Yes, sir. nandiyan ka sa ganyan, dumating ka sa ganyan sitwasyon. And at the same time, hindi lang sa dumating ka sa ganyan sitwasyon, kundi nai-apply mo sa sarili mo. Yes, sir. Yes, It's sir. because ang nangyayari ngayon, parang imposible. Akala nila, akala ko ba nagbubong? Bakit parang pawatak yung ginagawa natin? Dahil akala nila, ang nasa isip lang kasi natin minsan, naghihigpit tayo. Oh, yeah. Yun ang buong akala natin, naghihigpit tayo. No, hindi mga kapatid. Bigyan ko kayo ng maganda ilustrasyon. Alam ko naman na hindi kayo ignorante sa ganito, fathers eh. Pag bumibili kayo ng isang bagay, you want it to be in quality. Yeah. Yes. Amen. Yeah? That's You Yes. want it to be in quality. And we all know the process of a product na dumaan sa quality check. Yung. Yeah. Amen. May Masinsinang pagsisiyasat yan. Yung. Ito Yeah. mga gadgets natin, kung alam mo quality yan, masinsinan yan. Dumaan yan sa isang proseso na hindi basta-basta. Ah, Quality control. Kung quality control, pagdating Yeah. sa pagkain. Yeah. Oh. Amen. Kaya nga, di ba, kachaw, FDA approve ba yan? Yeah. Kala mo naman yung FDA, hindi na Oo. babayaran. Oh, di ba? Kaya ko sinasabi yan, mga kapatid, it's because of the reason na, like for example, sabihin na natin dumaan sa quality, dito sa Sardinia, sa Australia. Yeah, Oh, Australia. eto, siyempre, Pilipinas tayo, medyo Oo. tagilid tayo sa ganyan eh. Oo naman. Pero pag sa ibang bansa, Oh, yun. pag sa ibang bansa, Mahigpit yan yung talaga mahigpit sa quality control yan. Yeah. Because dadalhin yan yung pangalan nung kumpanya. Yung. Yeah, kumpanya. Di ba? So, ibig ko sabihin, dadaan talaga sa quality control yan. Ba't hindi yung pagkain check? Naalala ko yan eh, nung sa mga kayo pumunta nun, sa Gardenia. Aha. Lahat ng Gardenia, nakapunta ako doon. Oo, sa- At talagang, titignan talaga yan lahat. Sisiyasan, susuriin na maigi, pasado ba yung quality na ultimong size, ultimong pagkakat. Mm. Susukatin talaga na yan. Yeah. Yung nilalagay na ubas doon sa may flavor nila na may raisins, sisiguraduhin talaga nila sariwa yun. Matitimbang. Lahat yan, pati Yeah. timbang sir, Yeah. lahat. Talaga kukunin yan. Ang punto dito, masinsinan. Yeah, amen. Matindi rin para lumabas mula sa kanilang kumpanya yung isang produkto na Yeah. may quality. Yun. Okay, ito na ngayon. Ilagay natin sa pamilya natin. Palagay ko naman, nakarelate na kayo kagad. Ilagay Come natin on. sa pamilya natin. Hindi tayo naghihigpit. Dinadaan lang natin sa maayos na proseso ang pamilya natin para may Yan. lumabas Correct, na correct. quality life sa pamilya mo. Yung. Amen. That's Minsan right. kasi, Sir, ang Yeah. trend ngayon, tanggap na ng mga tatay pagka lumaki ang isang anak, na may lumabas sa kanilang anak na delay kasal na pastor, okay na yan. Importante, may pamilya. Wow. Kahit na hindi makasal, in a way na properly, biblically, scripturally. Amen. That's Yan. right. Hindi, alam mo, Pastor Rex, ano ba sasabi mo sa bagay na yan? Yeah, maraming karanasan to. Yan. Yeah, pastor to eh. Hindi, totoo, Pastor to eh. Pastor Rex. Yes. Ano masasabi doon sa bagay na sinabi ko sa iyo na ganyan na lang, ano yung baka pwede kong mabigay na encouragement. Yeah, Kaya amen. hindi lang sila basta magpumayag na dumating sa ganun. Kaya tayo nagsisiyasat na maigi at ginagamit natin ang salita ng Diyos para kumbaga sa ubas yun yung nagpapalabas ng quality. Mhm. You say, ano pa pwede mo masabi sa mga fathers natin para makapag-ingat kami na hindi dumaan sa sitwasyon na okay na yung anak ko kahit na hindi makasal sa simbahan. Mas Yeah. importante, mabigyan ako ng apo. Uy. Yeah. Magandang katanungan niya, Sir Jao. No? At ito naman po ay this is reality. Mhm. Na makikita natin, especially sa mga kapwa ko tatay, na talagang minsan ay dumarating yung mga bagay na yan, like yung sinasabi natin, compromising. Yeah. Alam natin, no, kapwa ko mga tatay, wag tayong ma-open ano pa man ang ating marinig. Ano? Mhm. Tanggapin natin yung katotohanan na kung saan pwedeng mangyari yung i-compromise mo yung mga bagay Mhm. kung hindi mo narinig yung mga prinsipyo. Yun. Pwede nating may justify eh. Yeah. But now, meron na tayong truth na naririnig, lalo na pagdating sa pamilya, tapos hindi mo ginawa, therefore, sa iyo ang problema. Yun. Sa atin na mga kapwa ko tatay ang problema. Yeah. Amen. At kaya nga, isa ng palagi nakikita, dapat kung ano yung narinig mo, manindigan tayo doon. Yeah, Huwag nating sabihin na lalambot tayo sa mga bagay na yan.
Kasi, kawawa naman, ganito, ganon. Now, yun na, papasok na yung i-compromise mo, yung truth na ating narinig mula sa pulpito, sa salita ng Diyos. Ay, alam nyo, sa totoo lang, mga katatay, kapwa tatay, alam mo, sa totoo lang, sad-sad na tayo. Yun. Alam nyo ba yun? Sad-sad na kung sa kolokyal na pananalita. Yun. Kung baga sa durog na Yan. But, ang tanong, bakit nagkakaproblema? Yun. Diyan Amen. napapasok yung tinatawag na i-compromise mo yung truth na ating narinig mula sa salita ng Diyos. Yeah. That's the principle eh. Yeah. Di ba? Amen. Prinsipyo. Kasi ganito yan eh. Tama yung sinasabi ni Sir Jow. Okay na yan. Kahit hindi na makasal ni Pastor. Diyan na Ay, yan. dyan na yan eh. Oh. Now, where is yung from the start? Nasaan yung narinig mo before? Yun. Eh, sinabihan ko naman yan eh. Matitigas ang ulo eh. Yun. Ibig sabihin, ginibap mo yung Yun. truth na dapat nating patuloy na panghawakan. Yeah. Amen. Minsan, Sir Jow, yan ang nagiging problema. Kaya sa akin, mga kapwa ko tatay, mga kapatid, no, tanggapin natin yung truth. Yeah. Manindigan ka. Manindigan tayo sa tama. Yun. Yung katotohanan nating narinig mula pa sa umpisa. Yeah. Pwede mo i-justify yung mga bagay na yun kung, yun ang matindi din yun, kung wala kang naririnig na mga prinsipyo o salita ng Diyos Yeah. na ating pong natututunan. Amen. Pero ang tanong, bakit nangyayari yan? Yun. Sapagkat pinalabnaw mo na parang sabaw Yun. ang prinsipyo natin narinig. Ang Amen. naging punto kasi, Pastor Dex, Yes, sir. kalimutan natin sinasabi dito sa, ang hindi natin naiintindihan, ito sa verse number 5, ay verse number 4. Maliwanag to eh. Bring them up in the nurture and admonition. The process of bringing them up in the nurture and admonition of the Lord, hindi lang naman yan doon sa, sige, upo kaya, may sasabihin ako sa iyo. Aha. Minsan ang inaasahan kasi natin na pag-bring up, kumbaga fluid ba? Mhm. Kumbaga kalmado. Walang problema. Walang aalma. You see? No. Tandaan nyo, yung anak ninyo, isang makasalanang tao. Niligtas lang din ang Panginoong Jesucristo. Amen. Ibig ko sabihin, foolishness is bound in the Yeah. heart of a child. Amen. You see, the reason why I'm telling you that, this is the reason for that. Makinig po kayo ng maigi mga kapatid. Again, I hope maliwanag po ito sa inyo. Alright? Now, since may kasalanan, meron na kasalanan na nalalay dyan sa inyong mga anak. You see, yung pag-bring them up in the nurture and admonition of the Lord, hindi po yan madali ang bagay. Right. That's true. Hindi mo pwedeng asahan na, easy lang yan. Yeah. Hindi mo pwedeng Amen. asahan na, madali lang yan. Yeah. Amen. Hindi mo pwedeng asahan na, anak ha, Proverbs 22:6 tayo. Train up a child in the way should go. Hindi mo pwedeng asahan niya na parang ka nagtuturo sa Sunday schooler na, Opo, Oh. yes teacher, yes papa, susunod po. Hindi mo Yeah. pwedeng asahan na gano'n yan mga kapatid. Yeah. Amen. You see, it's because of the reason may pag-alma na yan. Lalo na kung nakapag-compromise ka na one time. Yeah. Amen. That's true. You see, pag nakapag-compromise ka na ng isang beses, ang Diablo magaling. Amen. Maglalagay ng stronghold yan sa anak mo na, oy, ba't si ate, pinalusot mo kasi kuya, pinalusot mo kasi ate, pinalusot mo. Walang nakakita. Bakit doon nakaraan? Hindi naman ako pinagalitan ni Papa. That's true. Amen. Nakuha niyo po? Nakuha niyo kung gano'ng kadelikado yung sinasabi ni Pastor Dexter? Mm. You see, na kapag ka pinabayaan mo yan at kinopromise mo na yan, hindi lang sa una papayag yun. Yeah. Siyempre sa susunod, malulusot na yun. Yeah. That's You see? right. At Amen. pag sumunod din sa susunod na yun. Yan ang tanong. Anong klaseng gusto mong lumabas yung anak mo sa pamilya mo? Yun. Anong Amen. quality, anong kalidad ng pagiging Kristiyano ang gusto mong lumabas mula sa pamilya mo? Sa Amen. anak mo? You see, that's the reason why we bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Amen. It talks about the education and the discipline of the Lord. We are bringing them up. Bakit? Bring them up. Take note of the praise. Bring them up. Bakit? Satan is dragging them down Yeah. That's true. using Amen. the system of the world. Yeah. Buti nga dito pa yan eh. Sir Daniel, sa Australia. Kamusta doon ang mga tatay pagdating sa bagay na yan? Good afternoon po. To be honest with you, mga kapatid, magpasalamat tayo na mayroon tayong programa sa simbahan na nagpapaalala sa atin kasi akala natin yung simbahan natin pushy.
Yeah. Pero marami po sa Australia, fathers. Okay? Sabi ni Sir Jao, dito sa Bible, sabi ng Biblia, children, obey your parents in the Lord. Mhm. So, mapapansin nyo po rin sa Biblia na ang sinasabi ng Biblia, parents in the Lord. Mm. This is a conditional word. Ibig sabihin, yung bata ay lalaki po siya kung tayo pong parents ay natututong sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Yun. Ito po, kagaya po, bakit maraming anti-Bible and anti-God sa Australia? Mhm. Oh, yes sir. Mm. Okay? Bakit? Kasi Grabe doon. kasi po, ang mga magulang, nagre-rely sila sa kanilang pangunawa, Yun. sa kanilang map-up plan. Aha. Kasi nandun na, sir eh. Aha. Gobyerno, may Medicare, merong lahat na. Basta, Wala nang hahanapin. ang dami trabaho. Provided lahat. Provided. Akala nila, yun yung quality na sinasabi ni Sir Jao, quality life. No. Ang sabi nga ng Biblia dyan, pag ang magulang ay sinunod ng mga bata yung magulang, bibigyan sila ng Diyos ng hindi lang quantity of life, but quality life, long live. Yeah. Amen. But, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, dito, kung ang parents is in the Lord. Yeah. Alam niyo po, ang mga bata, susunod yan. Pag Yun. nakikita nila tayo sumusunod sa Diyos. Yun. Amen. That's right. Ako, natutuwa ako, ito po, mga fathers po ito na sa harapan natin, hindi ito lang nagsasalita rito. Mhm. The reason I come back in the ministry, because I saw them doing the ministry. Amen. Ako personally, hindi para itaas ang mga bangko po ng ating mga host dito, but the reason din, ako'y uuwi, kasi sabi ko, nandun ako sa mission field. Yeah. Battlefield yun, sir. Oo. How in the world I can lead the fathers there if Yeah. I don't have knowledge? Yeah. So the reason I come back here Yes. Yeah. to Amen. recharge, Wow. to learn something, Oh, yeah. Yeah. to amen. observe. Because I do believe, mga kapatid, na kung pinagpala ang Mother Church, pagpalain din simbahan doon. Yeah. Amen. That's Kaya right. nga ako rin ay isang Mother Church po ito. So kami ay anak. Mm. Uuwi. Yeah. Tay, nay. Kailangan ng counsel ko din. Yeah. Kasi may pamilya na ako, pero kailangan may counsel ako nang gagaling sa inyo. Amen. So, a conditional word. Number 2 is cautioning word. Tama si Sir Jao. Sa Australia, meron tinatawag na risk hazard. Safety ang pinaka mahalaga pagdating sa trabaho. Lahat po sila may tinatawag na PPE. Aha. Personal Protective Equipment. Oh. I should. Hindi ka papasok sa trabaho na wala kang glass, wala kang helmet, Mhm. tsaka yung visibility na long sleeve mo. Lalo na kasi po nasa mining po kami sa mga kapatiran, ang mini-ministry po ng ating church doon, si BBCSI, ay mga minero. Aha. So, hindi yan basta dapat naka-boots ka, tapos may tinatawag kaming take 5. Yung take 5, doon na i-assess yung risk. Isusulat nila yon. Mhm. Okay? So, check nila ngayon, ano yung, kunyari, dadaan sila dyan. Sleep and, yan, dadaan sila, okay. Dadaan sila dyan sa mining na yan, lalagyan nila, medyo may cautioning dito Susulat nila ngayon yan. Paano nila kukontrolin yun? Basa. Basa, madudulas. Nakaboots ka. Oh. Tapos meron din signage. Yung control doon, signage para yung mga ibang, o kaya clear path para sa mga ibang minero. Alam niyo po, ganyan ang problema ng mga fathers doon. Ang gagaling nila sa trabaho, pero Yun. pagdating sa pamilya, wala silang risk hazard. Amen. Anti-Bible na yung mga bata, anti-God na, because sila ay wala sa Panginoon. Yeah, Yun. amen. Children, obey your parents in the Lord. That's a clarifying word from the Yeah, Word of amen. God. And the Bible says, cautioning word, provoke not. Ano sabihin ng mga parents? Sige, punta ka na dyan. Mhm. Alam niyo ba ang provoke doon? Yung provoke doon is overindulgence. Mhm. At alala naman natin si Jacob.
Masyado siyang paborito niya si Joseph eh. Aha. Nagkaroon tuloy ng chaos sa pamilya. Nainggit, Yeah. nagalit. Bakit? Mm. May father na nagpo-provoke. Yeah. Ang Amen. provoking doon is yung favoritism, oval indulgence. So Yeah. may cautioning word. Meron po tayong risk hazard. Fathers, you are supervisor ng iyong tahanan. Yun. Dapat meron kang PPE sa mga anak mo. Yun. Ituro mo yung safety hazard kasi Yeah. everyday meron tayong risk hazard. Andito Yun. tayo sa mundo na sa mata pa lang, tumingin ka sa paligid mo, mabilis mailayo ang ating anak. Yung anak ko nga lang Mhm. siyempre, Ricardo, guwapito pa naman yun. siyempre, sir, tulog kami ngayon. Mm. Nanonood ng Beyblade. Wow. Sa cellphone. So, Beyblade, ngayon, Beyblade. Beyblade, Laro mga yun, panahon laro. natin yan. Laro yun, laro. Yung mga ginaganon eh. Oo, sir. Okay lang yun sa Beyblade. Pero pagka na-addict siya dyan, papunta na yun sa ibang side. Walang mag-control. Yun. So, may risk hazard ngayon ako ngayon. Nakita ko ngayon. So, iti-take 5 ko ngayon yan. Anong control ko? Balik ko siya sa Word of God. Man. That's Anak, right. stop tayo sa cellphone, ha? This is my job. Train. Yeah. Ang pangit po sa mga fathers, tamad na mag-train. Tama yan. Ako Tama po ay bunga ng training. Mhm. Doon ako sa Australia. Very tough area. Yeah. Tough people. Mhm. Hindi ako magbibigay sa ministry. Mhm. 1 hour ko tong pinaghihirapan. Yeah. Every minute counts. Oo. Ba't ko bibigay lang dyan? Ikaw, magdadaldal ka lang dyan. Yun ang jablo na binalind ang isip. Top people. Mhm. Pero hindi nila nakikita yung kahalagahan ng ituturo sa kanila ng Word of God. Amen. Kung sila ay magbigay sa gawain, the more na ito mapoproklema araw-araw. Yeah, amen. Kaya kayo mga fathers, kayo dapat manguna sa giving. Yeah, amen. Kayo, magbigay kayo. Natutuwa ako dahil nakikita ni Sak na nagbibigay kami sa church. Mhm. Siya mismo, nag-iipon. Wow, that's $2, $2. Amen. Tapos ibibigay niya sa church kasi meron siya nakikita. Hanggang wala siya nakikita, ang training, Tama. hindi lang yan bunganga. Yun. Anak, ganito, anak. Ipapakita natin yung bihis Yeah. natin. Kaya Si minsan Pastor. ako provoke eh. Kasi puro Yeah. lang bunganga. Correct. Amen. Dahil minsan gumagamit yung provoke eh. Na itutulak natin sila sa sitwasyon na hindi maganda. It's because puro lang rin tayo bunganga. Wala ka naman maipakita. Correct. Amen. Sabi ko nga kay wife, ang gagayahin kong forma, kasi nagpapastor ka na. Wife. Yung forma ni Pastor Hill. Yun. May nakikita ako. Yun. Yung forma ng Tama mga yan. fathers dito. Oh, yeah, yeah. So, akalain mo 30 plus na ako, 36 sir. Oo. Siyempre sir. Si Crisel, alam mo nang ginagawa niya sa akin. Oh. Oo. Alaga Yung yan gagayahin mo yung forma ni Konti Owan, lang. mabigat yun. Kaya nga, ibig sabihin, kahit Talagang papaano, ano yun, kahit papaano sir, meron akong gagayahan. Meron siyang salamin. Oh, meron. Meron akong oh. salamin. Nice. 36 na Huwag ako, masyado sir. tagalan dyan. Marami na malakad. Oo, 36 na ako sir. Ibig sabihin, 35 daw, sabi ni sino na? Crisel. 35 lang de, po. tinaasan ko na kasi dati lagi niya, pag ginagawa kong 33, gagawin sinungaling ka. Tinaasan ko. Di po, Yeah. ibig sabihin sir, ako sa gantong edad, meron ako nakikita magandang example sa mahal nating pastor. Amen. Father, spiritually father. Yes, Yeah, yes. How Totoo much yun. more Oh, kung yung anak ko din? Yeah, yun. amen. Hindi ko lang Fatherly siya image, anak, ah. physically, pwede niya rin ako tawaging pastor balang araw. Yeah. Yeah, amen. So, pananamit pa lang pinag-uusapan. yeah. Paano yung mga decision making? Yun. Yeah. It is hard to decide something when you are in the difficult times. Yeah. But when I saw Yeah. Pastor Hill, yung matigas na ako, matigas ulo ko nun eh. Mm. Pero nag-decision siya. Yeah, Kaysa amen. sipain, pabalikin. Yun. So ano nangyari ngayon? Oh, Gumanda ang buhay ko. yun. Amen. Yun. Anong pinag-usapan? Pagsunod. Yun Pagsunod. pa rin yun eh. Bottom line. Ito, madalas, mga kabataan, Oh. ay, tatay ko, pala simba, stricto. Kasi hindi ka sumusunod eh. Yun. Pero pag sumunod ka, Walang problema. Walang reklamo. Walang problema. problema. Yun lang, sir, yung aking dito sa Bible, parents in the Lord. Yeah, Mga amen. fathers tayo, ang leader. Husband is the authority of the home. Yun. Yeah. Amen. Wife is the completer of the home. Yeah, Nandito amen. sa Ephesians. That's good.
And children is the active of them. That's why obedience is about action. Honor your father and parents, or your mother and father, honor your father and mother is about attitude. Kasi pwede kang sumunod, but secretly you despise your mom and dad in your heart. Yan yan eh. Amen. Kaya nga, pag sumunod ka, sabi ng Bible, obey. Dito nagtatapos, honor. Yun. Kasi pwede kang sumunod, ngiti-ngiti kang ganon, Yun. pero Honor. totoo niyan, hindi mo ino-honor. Pag Yeah. ako nakapagtrabaho, Yeah. aalis Amen. na ako dito. Yun. Para hindi na rin ako makapagsimba. Yun. Mm. Alam nyo, mga kapatid, salamat, meron tayong salita ng Diyos. Truly. Yeah, amen. Makinig na kayo, ako nagsasalita dahil nakita ko, pag sumunod, aayos ang buhay. Buhay na Amen. patotoo. Sumunod po tayo. And now, I'm a father, nakakahiya na ako tatay, hindi ako masunurin sa salita ng Diyos. Yeah, amen. May That's pastor ako na nagtuturo sa akin sa salita ng Diyos, hindi ako masunurin. Tapos, ikaw anak ha, sumunod ka. Eh, sipain kita. right. Yun. Tapos, Mahirap magsalita ng ganyan. tapos sasabihin ng anak, ikaw nga tay, hindi ka nga sumusunod kay pastor. Inom ka Yun. pa rin ng inom ng alak eh. Ayun. Ba't may naka-display pa dyan sa Oh. preach ninyo? May nakatago sa refrigerator. Ilan, Ang mahirap dyan, yung sinasabi mo, Sir Daniel, na mahirap maging stricto sa salita. Right. That's right, sir. Actually, minsan, kaya we have to accept the fact na kaya hindi na kayo nagiging stricto sa salita kasi hindi nyo na patunayan sa gawa. Yun. Amen. Pastor Dex, Amen. ba? Ganyan na nangyayari. Minsan, gano'n na lang Tama. nangyayari sa atin. Yeah. Ayaw natin magmatigas ng salita kasi alam natin sa sarili natin na hindi natin kayang patunayan sa gawa. Ayun. Tama yan. Yun ang Kaya nadali. minsan, lumalabas na masama, ang pastor, pag nag-preach, ang pastor, tinamaan kayo. Yun. Sasabihin nyo kagad, syempre, nandiyan, pastor yan eh. Yeah. Syempre, yung mga yan, nandiyan, kaya yan ganyan magsalita, nandiyan sila, kaya ganyan sila katatapak. No, hindi. Yan. Hindi, ang puto dito, tanggapin muna natin ang palilin lang ng Diablo. Minsan Yes. kaya tayo Aha. ganyan kagad, may nagkakaroon, bubuhan tayo ng negative response. Yeah. It's because of the reason na alam mo, hindi mo kaya patunayan sa gawa. Amen. That's right. That's right. Correct. Amen. You say, mahirap mag-strictuhan sa salita. Yun. Na alam mo na compromise na yung gawa. Yan. Amen. Correct. Sir, ganun. Mahirap. Mahirap. Na kaya ko sinasabi yan, mga kapatid. Ma'am. Kasi gusto ko yung in-emphasize mo kanina, Sir Daniel. Mm. Ang susundin, ang instruction sa mga bata, children, obey your parents in the Lord. Yeah. Mm. They will obey us in the Lord. Yeah. Amen. Kaya nga, the point is, as a parent, Mm. tayo ba yung situation natin, nakikita ng mga anak in the Lord? Correct. Yun. Tumpak. Yung situation ba natin Amen. ngayon is in the Lord? Amen. Kung hindi nga natin kaya, ito nakakalungkot dito, kung yung service nga kaya mong ipagpalit kasi may family occasion kayo, wala ka ng linggo dito. Yeah. Aha. Amen. Yun. That's Minsan true. alam nyo, Amen. fathers, hindi biro yan. Yeah. Amen. Akala nyo, maunawaan ng mga anak nyo later on. Another family ang uusbong mula sa iyo. Correct. That's right, sir. Amen. Nabababaw rin ang pagtingin sa simbahan. Wala nang quality. Yeah. Wala ng quality. Wala na. Replika na lang. Yeah. In Yes. other words, kartimar ang Yun. quality. Correct. You see? Na kaya ako sinasabi yan, fathers, because hindi biro ang sa pinag-uusapan natin dito. Amen. We're here to help you Yes. realize the truth kung paano mo matutulungan ang iyong Amen. pamilya to live in quality, in biblical, Yeah. heavenly quality. You see? Amen. Yes, wala tayong perfectong pamilya because all of us are composed by sinners. Wow. But when we say heavenly quality, it simply means na tayo ay nabubuhay ayon sa pamantayan ng Diyos. Correct. You see? Kaya nga saan Amen. magsisimula to? Sa atin. Yes. Hindi tayo Amen. pwede magpalambot-lambot para Correct. sabihin natin na, yung sinasabi ko kanina, Pastor Dexter, na naaawa tayo, Yeah. na parang Amen. pakiramdam natin yung anak natin na left out. Na-left Yeah. out ba sila Pauline at saka si Trisha, Sir Yeah. Noel? No, sir. No, sir. Sa kalagayan nila ngayon. Amen. Ano No. masasabi mo, Sir Noel, sa Yeah. kalagayan ng mga anak mo ngayon? Amen. Dahil sa pag-apply mo ng prinsipyo sa kanila. Yeah. Okay, maraming salamat Sir Jao sa pagkakataon nito. Ngunit bago ko sagutin yung iyong katanungan Sir Jao, ay nais kong basahin yung comment ng ating mahal na pastor Yeah. dito po sa ating programa.
na ang sabi ng ating mahal na pastor, maraming mga kabataan na lumaki sa church at nagkatrabaho ay namuhay ngayon sa kalayawan ng mundo na sumisira sa buhay ng maraming kabataan. Wow. At totoo What a naman yan great mga kapatid. At Message. Yep. alam niyo po, marahil hindi niya po pakilala ang ating mahal na pastor, mga kapwa ko ama ng tahanan. Ano po? Ang ating mahal na pastor ay talagang hindi lang natin nakikita kung paano siya umiyak sa ating pamilya. No, na Wow. ipinaglalaban niya yung Praise God. ating mga pamilya. At yun yung mga nakikita ng ating mahal na pastor, na yung mga kabataan sa panahon natin ngayon ay napapahamak. No? At lalong-lalo na kapag sila ay nakapagtapos na ng pag-aaral at nagkaroon na sila ng pagkakataon na kumita. No? At sabi nga ng ating mahal na pastor, namumuhay sila sa kalayawan ng mundo. No? Na siya yung sumisira ng ating buhay, ng buhay ng ating mga anak. Ano po? So, ang role natin mga kapatid, no? Mga kapwa ko ama ng tahanan, no? Katulad din ng katanungan din ni Sir Joe kanina, ang aking dalawang anak ba ay napahamak, no? In-apply ba yung dahil sa pag-apply nila ng prinsipyo? Ako, mga kapatid, hindi ko naman sinasabi na perfect ang aking mga anak. Pero ako po ay kampante, no? Yung dalawa kong anak ngayon, mga kapatid, hindi po namin kasama ni Sister Cynthia, no? Napahiwalay na sila sa amin, no? Sila ay nagkaroon na ng hanap buhay. Si Pauline, nasa malayong lugar, no? Nasa ibang bansa. Si Tricia, nasa Capiz, nasa Visayas. Pero ano yung nagiging kampante para sa akin na tatay nila, no? Yung training na narinig nila sa akin na nagmula sa ating mahal na pastor na siya yung aking ipina-follow up sa kanila at ipinamumuhay sa kanila na nang sa ganun ay magkaroon sila ng maayos na buhay. Ang lagi ko nga sinasabi sa kanila, hindi tayo laging magkakasama. Darating ang point na hihiwalay kayo sa akin. At bagamat mga babae, yung aking anak, talagang sa ayaw ko sa gusto, sana pwede na bang magsama-sama na lang kami ng aking mga anak Kasi babae sila Pero hindi. Isang araw, magtatayo sila ng kanilang pamilya. At ayaw ko na sila ay mapahamak. Yun. Kaya nga, ang Amen, tungkulin amen. ko bilang isang ama ay yung salita ng Diyos, yung instruction na sinasabi ni Sir Joe kanina, na yung salita ng Diyos ay dapat natin mai-practice at makikita natin sa kanila na bagamat nahihirapan sila, of course, hindi ganun kadali yung sumunod sa salita ng Diyos. Pero ang tungkulin natin, mga kapwa ko ama ng tahanan, is to laging ipaalala sa kanila. Yes. Laging ibigay yung warning sa kanila. Sakto. Dahil tayo, marami na tayong karanasan Di ba? Marami na. Nakikita natin ang buhay ng nasa piling ng Panginoon at buhay mga pamilya na wala sa Panginoon. Correct. At karamihan, mga kapatid, ang pamilya ay napapahamak dahil sa isang tatay na napagod na magpatupad ng mga prinsipyo na magmumula sa salita ng Diyos. Lalong-lalo na, siyempre, ako, may asawa rin ako. Kapag pinalabnaw ng ating asawa yung prinsipyo na salita ng Diyos sa loob ng ating tahanan, ibig sabihin, binibigyan ng pabor yung ating mga anak kasi mga bata pa nga. Alam mo, ito, Emotion. emotion ito, mga kapatid. Ito talagang totoo na Ano? nangyari kahapon, no? Kasama ko si Pastor RJ sa conference do sa San Pedro, no? Isang 2 taong bata, no? Na hindi kayang kontrolin ng anak, ng nanay, ng magulang sa kainan, no? Aba. Abay, kaliit-liit ng bata. Nakialam si Pastor RJ, nakialam kami. Kasi makikita niya, ang gusto niya, piatos ang kainin niya. Totoo to, Brother Rudy, hindi kita pinapasagasaan to. Chichirya yung gusto yung kainin niya. Ayusin mo Ayaw Wala niya namang yung- umaalma, binanggit mo Hindi. pa. Ay,
Siyempre, kaya dapat itigil mo na yan kasi magkakaapo ka. Oh. Ito. Ang gusto niya mga kapatid, kainin Piatos. yung piatos. At saka hindi lang yung piatos, may soft drinks siya. Aba. Ayaw niyang kumain Ng ng kanin. kanin at ulam. Sabi ni Pastor RJ, no, that is bad food. That is junk food. Sabi nung ano. Teka "You lang, eat in English, rice." ano Oh, ba yung sabihin niya? Anak ng pastor ba yan? anak ng preacher. Kasi Oh. sabi ni Pastor RJ, kanino ka bang anak? Pero, no! Very straight. Sabi nga, no, you eat rice. Sabi ni Pastor RJ, no! Very straight. Alam Anak mo ng si preacher. anak ng preacher. Sabi ni Joe, alam mo kung yung nanay ko ang sinasabihan mo na ganyan, nagmumumog na ang bibig mo ng dugo. Kaya sabi ni Joe, yung Amerikano natin bisita, Si Joe si Joe, Godano. oo. Wow, Eh, wow, wow. I never learned that word to say that to my mom. That's no. Sabi ng gano'n yung ano. Bawat Abay. sabihin sumagot ng gano'n yung bata. Ay, very straight. Pambihira. Ito nakakatindi na. Ito ang talagang makikita mo dyan. Bakit nagkakanon yung bata? Eh, preacher po. Sabi nga ni pastor na ni kinikwento ni di tamang-tama yung talakayan natin Brad. Sabi kay Pastor Wala RJ, yun. tamang-tama, sir. So, nakikita nyo mga kapatid na sa murang edad pa lamang, kung hindi na natin huhubugin yan ng salita ng Diyos na pagsunod sa atin bilang isang magulang, anong i-expectin mo sa 2 taong gulang na bata kapag siya'y nag-18 anyos na? Yun. Wala na. Ano i-expectin mo doon? Wala. Kaya nga, napakapanganib kung ano yung tatahakin ng ating pamilya. Nakasalalay sa atin yan, mga kapwa ko ama ng tahanan. Kaya nga, bilang isang leader, kinakailangan we must set a godly example in our home. Yeah. Amen. Amen. Nandito na ang That's right. salita ng Yeah. Diyos, mga kapatid. O, bibigyan ko kayo ng isang magandang haliwa. Hindi ko naman sinasabi na ako ay perpektong tatay. Pero, prinsipyo lang, mga kapatid. Prinsipyo lang. Naririnig natin sa ating mahal na pastor na huwag nating pahihintulutan yung mga anak natin na matulog sa ibang bahay. Naririnig natin yan. So, ewan ko kung napapractice ba natin ito sa loob ng ating tahanan at sa ating mga anak. Alam nyo, dumating yung point na pagre-review nila Tricia. Siyempre, may group review sila sa kanilang board exam at alanganing oras sila matatapos. At yung kanyang classmate ay uuwi sa Cavite. Ngayon, dahil dito ang review nila sa Manila, ang pakiusap ni Tricia, patulugin ko sa bahay. Ang sabi ko, ay hindi pwede anak. Hindi nga tayo naniniwala na kayo ay matutulog sa ibang bahay. Tapos tayo magpapatulog ng ibang tao sa loob ng ating tahanan. Hindi nyo ba nakikita na kapag ginawa natin yan, tinotolerate natin yung at binabali natin yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Ganito ang gawin mo. Gawin nyo. Tapusin nyo ang review nyo ng maaga. Umuwi kayo ng maaga para walang dahilan kung saan kayo matutulog. Para Wow, sila amen. That's makauwi right, sa sir. kanilang mga Praise tahanan. God, praise At God. ikaw, umuwi ka rin dito. Ngayon, kung gabi na kayo umuwi rito, kung gusto mo, ipagpilitan mo na sa bahay matutulog yung classmate mo, ang gawin mo, pumunta ka sa bahay nila, umuwi kayo doon ka na matulog, kinabukasan, umuwi ka rito, i-impake mo ang gamit mo, doon ka na tumira. Kita mo mga kapatid, hindi yon kalupitan, mga kapatid. Hindi yung tinuturuan natin ng ating mga anak na talagang kinakailangan na magkaroon sila ng kakaibang buhay, kakaibang prinsipyo, na yung prinsipyo na yon ay hindi na nakakasanayan ng mga kabataan na nasa labas. No? O anong ginawa niya? Napilitan siya kasi talagang pag-empake ka ng gamit mo, kako ng ganon, bigyan pa kita ng pamasahe. Oh. Amen. Kaya nga sabi natin, dapat wag emosyon. Wag emosyon, no? At alam mo, balik tayo doon sa bata. Ako naman ay nagpapasalamat doon sa tatay kasi kinausap nung nanay yung asawa niyang preacher. Palagay ko, nagsumbong.
So, ang nakakatuwa daw mga kapatid, yung preacher, dala-dala niya yung kanyang anak, lumapit kay Pastor RJ. At pinahingi ng sorry ng tatay yung bata kay Preacher RJ, kay Pastor RJ. So, makikita mo na maliit lang na bagay yun mga kapatid. Hindi, sabihin natin na hindi pa nauunawa yan. 2 taon pa lang na bata yun eh. Pero hindi natin naalalaman mga kapatid na yung bagay na yun, bagamat murang edad, 2 taon na, tatanim sa isip niya yun. At yung bagay na yun ay magiging reference sa kanya, sa yung tatay. O, di ba, narinig mo na ganito, dapat ganito, ganito. Ganon din tayo dapat mga kapwa ko ama ng tahanan. Amen. Correct. Narinig na natin sa ating mahal na pastor ang mga warnings, no? Huwag natin palambutin sa loob ng ating tahanan. No? Dapat kinakailangan natin ipatupad. Nang sa ganon, hindi mapahamak ang ating mga anak. Alam, minsan, katulad guys, sinasabi na untimely relationship. No? Talagang minsan, flexible tayo dyan eh. Lalong-lalo na kapag yung nanliligaw ay, ano ba yan? Ay, seaman yan. Nako, porque seaman ba yan ay secured na yung anak mo? Ano? Oh, porque official ba yan ng armed forces? Secured na yung anak mo? Como engineer ba yan? Como lawyer ba yan? Mga kapatid, walang security dito sa ibabaw ng mundong ito, kundi ang salita ng Diyos. Maliban lamang na nakikita natin ang ating mga anak na lumalakad ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos, magkakaroon sila ng security sa kanilang buhay. Kasi yan ang kanilang yayakapin eh. Yan yung kanilang pattern na pag nagkaroon sila ng sarili nilang pamilya, ay meron din silang lakas ng loob na sasabihin sa kanilang magiging anak na yung lolo ninyo ay ayaw ng mga bagay na yan. Di ba? Ay pambira, dinalahan ka lang ng alimasag eh. Dinalahan ka lang ng mga seafoods. Sumang-ayon ka na, naliligawan yung anak mo. Pinadalahan ka lang ng chocolate o mga bagay na akala mo, sige, pambira, okay na anak, pwede na yan, sige. Oh, hindi pa handa yung iyong anak sa pag-aasawa. Eh ako, sabi ko sa akin mga anak, pag nag-asawa kayo, siguraduhin nyo na hindi nyo pagsisisihan ang pinasok nyo. Kaya ngayon pa lamang manalangin kayo dahil hindi ko kayo pipigilan kapag kayo'y nag-asawa na. Dahil yan ang kagustuhan ng Diyos na yung mga anak natin ay talagang magtayo ng sariling pamilya. Yeah. Kaya nga, huwag kayong magtago sa akin. No? Oh. Huwag kayong maglihim kung sino yung nanliligaw sa inyo. Huwag kayong maniniwala sa nanliligaw. Ililigaw ka niyan. Kaya nga, manliligaw eh. From the root word, ligaw. Yeah, kaya alam mo, maganda yung Hindi sinabi tayo mo. naniniwala sa ligawan. Maganda yung sinasabi mo, naniniwala naman tayo sa tamang pamamaraan. Tamang pamamaraan. Mga mamisinterpret nila eh. Pero ito yung sinasabi ko, maganda yung sinabi mo kanina, Sir Noel eh. Yung sinabi mo kanina na, ang nagbibigay ng kampante sa iyo ay yung naituro mo sa anak mo. Yun. Yan. Yeah. Yeah. Malayo si Tricia nasa Capiz, Yeah. si Puli nasa Japan. Yeah. Ano nagbibigay ng kampante sa iyo? Yung itinuro mo. Yun. Na Tama yun, sir. prinsipyo na hindi mo, alam mo sa sarili mo, na hindi Yeah. mo kinocompromise. Yun. Amen. You see? That's right, sir. Alam Amen. nyo, mga kapatid, huwag tayo magbibitaw ng salita na matanda naman na yung anak ko. Alam Yun. mo, malaki naman na yan eh. Alam naman nila yung tama at mali eh. Huwag ka magsasabi ng ganyan kung alam mo, meron kang naipasang compromised instruction. Not in a way na sinabi mo Correct. na, alam mo Yeah. sir, ito not in a way na sinabi mo na, anak alam mo, pinagbabawal sa simbahan natin yung ganito, ganyan, kahit na yung pagsunod. Sa magulang, alam mo anak, iiwan na kita. Ito mga compromise instruction eh. Baka sabihin nyo, tumututok tayo sa untimely marriage eh. Untimely relationship. Ito, decision in life. Yeah. Ito, tinan natin, para maging maliwanag sa inyo. Anak, bahala ka na. Tama yun. Ito mga words. Alam ko, masasakayunan nyo ako dito. Anak, bahala ka na. Natapos ka na sa pag-aaral mo. Malaki ka na. Alam mo na tama at mali. Yeah. Bahala ka na sa buhay mo. Ha? Yan ang kalagayan ng mga kataga Yeah. Amen. na
pamilyar sa maraming mga tahanan ngayon. That's right. Malaki ka na, anak. Alam mo na Yeah. yung tama at mali. No, hindi automatic yun. Yeah. Amen. You see, yan yung sinasabi kong compromise instruction. Yeah. You see, Amen. kaya ako sinasabi sa inyo yan, mga kapatid, it's because yun na lang mismo, pag narinig ng anak mo yun na, oy, ako na daw bahala. Mm. Aha. O ako na bahala ngayon. Tapos, wala ka man lang ipinakita na tinuturo ng Biblia, biblical stand. Yeah. Amen. Pagdating sa buhay bilang isang Kristiyano, if you weren't able, ito na lang, fathers, ito na para masabitan natin. If you weren't able, if you are not able to give your children instruction how to biblically stand, how will they apply biblical standards? Mhm. Nakuha nyo ba yun? Yeah. Paano natin, kung wala tayong naibigay, o nakompromisa natin yung pagtuturo ng biblical stand sa mga anak natin, paano natin sila aasahan na tatayo Amen. sa or mabubuhay sa biblical standard? Correct. That's right, sir. Amen. Mahihirapan sila mabuhay sa biblical standard kung hindi mo sila tinuruan how to biblically stand. Kaya ako sinasabi, Amen. Sir Dexter, Sir Rudy, Sir Noel, Sir Daniel, kaya ako sinasabi na turuan yung mga bata mag-biblically stand. Mga kapatid, hindi tayo fraternity. Yeah. Amen. O, hindi tayo sumusunod sa standard natin kasi sinabi ni Pastor yan. Hindi ito standard ni Pastor Hill. Amen. Standard to na salita ng Diyos. Amen. Hindi prinsipyo ni Pastor Hill. Prinsipyo ng salita ng Diyos. Lagi yan sinasabi sa atin. Alam mo kung bakit ko binabanggit yan, sir? Nakakalungkot pag ang paliwanag natin sa ating mga paniniwala dito sa salita ng Diyos. Pag ang paliwanag natin ay, anak, hindi tayo naniniwala sa ganyan, ha? Kasi, alam mo naman, hindi yan ang pinaniniwalaan ng simbahan natin. Yeah. Alam nyo, mag-ingat kayo dyan. Yeah. Amen. The word should be, anak, hindi natin pinaniniwalaan yan because hindi yan ang tinuro ng Biblia sa atin. Yun. That's good. right. That's right. Amen. That's what I mean, Stan. Yeah. Pero pagka magaling ang Diablo, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, pagka naramdaman ng anak nyo, uy, parang napipilitan lang din si tatay. Oh. Kasi nabilang na kami sa simbahan na to. Mm. Wala na. Uunti-untiin ka na. Later on, you know it. Papabayaan mo na siya. Yeah. You see, alam nyo, kaya ako sinasabi sa inyo mga kapatid, give value to your family. Yan. Your family is worth of value. Na Mhm. dapat yung pagkaingatan, dapat nating asikasuhin. Kaya ako sinasabi sa inyo yan, it's because if we believe that our family has value, then we should also lead with quality. Right. Amen. Our leadership That's right. should be in quality so that we will Amen. help our family live with value. Right. That's true. Amen. Alam niyo mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Mhm. Doon natin sila dadalhin. Hindi natin sila dadalhin kung saan-saan. Wala kayo ituturo sa kanila na narinig nyo sa Baptist Lunch na wala sa salita ng Diyos. Man. No, ini-expand lang namin sa inyo yung application na sinasabi ng Biblia. Bring them up in the what? Nurture and what? Admonition of the Lord. Yeah. Doon Amen. natin sila iaangat. Man. Doon natin sila dadalhin pataas kasi nilulubog sila ng mundo. But we have to make sure as well na pag sinunod na nila tayo, we are those parents that are in the Lord. Ano Amen. ibig sabihin? Nasa panig tayo ng Diyos. Man. Mahirap pag 50-50 ka sa Diyos. Man. Pag alam mo malaki ang kikitain mo sa trabaho mo, kahit Yun. hindi ka maka-attend ng Men for Christ, basta hindi ka makapag-off. Wow. Yeah. Kasi kahit kala mo, kailangan ng pamilya mo yung pera. Amen. Mas kailangan ng anak mo yung leadership mo. Amen. That's true. Biblical leadership mo, mas kailangan ng ating mga anak Yeah. kesa sa perang may bibigay mo sa kanila. Amen. 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 That's You see, right. sabi ko nga sa inyo, narinig nyo naman din sa ating mga lapastor kung pera lang din usapan, di sana matitino yung anak ng mga mayayaman dito sa Oo. Pilipinas. Oh, yeah. Bakit sino yung mga laman ng kulungan? Oh. Sino yung may na-aresto sa drugs? Correct, Sino may correct. mga pera? That's right. That's true. Amen. You see that? So, Amen. hindi yan ang basahan. Yeah. Kaya nga, tinan nyo mga kapatid, eto darating na Men for Christ Yun. with the theme, Transform Leaders. Yeah. Amen. Kailangan natin to. Darating na August 7 and 8. Next week na po yan. Kausapin nyo na yung mga boss nyo. Imbitahin nyo na rin yung boss nyo. Amen. That's true. Amen. Kung ang boss nyo ay lalaki, imbitahin nyo na rin
na sumama sa ating Men for Christ Conference. Bakit? Ang pinag-uusapan natin is about transform leaders. Amen. That's We right, need sir. transformation. We have to be transformed by the renewing of our mind. Kailangan mabagong ulit yung kaisipan natin para matuloy tayong mabuhay as transformed leaders. Amen. That's I hope, mga kapatid, pinagpala tayo. Because we have to avoid conformity. yeah. Kasi maliwanag siya sinasabi ng Bible sa Romans chapter 12 verse 2, be ye transformed by the renewing of your minds. Be not conformed with this world, but be ye transformed by the renewing of your minds. Are you a conformed leaders Uh-huh. or you are a transformed leaders? If you want to live a life as transformed leaders, do not miss the Men for Christ Conference this coming August 7 and 8. All right? Wow. I hope pinagpala po tayo sa programa po natin. Again, fathers, Amen. maging lalaki tayo, tanggapin yung katotohanan. Amen. Maging lalaki ka, tanggapin yung katotohanan. Eh, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, wala sa tindig yan. Naririnig natin sa ating mahal na pastor, wala sa tindig yan. Nasa prinsipyo yan. Nasa prinsipyo yan. Eh, mas maganda, may tindig ka na, may prinsipyo ka pa. Yan ang CSI. Yan ang tatak CSI. Tatak CSI. Amen. May prinsipyo, may tindig ka na, higit Yeah. sa lahat, may prinsipyo ka pa. Amen. Hindi yung puro tindig lang, pero walang prinsipyo. May Kamote. tindig ka, puro naman emosyon. Wala rin Kamote. kwenta yun. Labas na, sir. Ha? Kamote. labas Kamote. Kaya nga, kumain na tayo ng kamote. na. Yeah. Alright, muli, maraming salamat sa inyo po pagsubaybay, sa lahat ng sumubaybay, North, South, East, and Yes, West sir. corner, and to all the fathers who are watching with us, thank you very much for being with us. Maraming salamat, Sir Daniel, Sir Dexter. Yes, sir. Thank you very much, Sir Rudy, Sir Noel. Paalam na po tayo, Sir Daniel. Paalam na tayo. All right, thank you very much for watching and I'm excited mga kapatid from Australia, West Australia para lang pumunta sa Men for Christ kasi alam ko marami pa itatransform Yeah, sa akin amen. personally. Kaya salamat sa simbahang ito and thank you for watching and may the Lord bless you. Thank you Sir po. Giovanni. Sir Sir Dexter. Giovanni, Yeah. Diyan? Next year, Yun, sir, ha? okay. pasok tayo Oh, sa sige. Men for Christ. Yes, sir. At maraming salamat din po sa lahat ng sa pamilya, bawat pamilya at mga katatayan, kapwa-tatay. Iwanan ko lang kayo ng isang salita. Kung ayaw mo magkaroon ng problema bandang dulo, sumunod ka na. Amen. Yan lang. Amen, Sir Noel. Amen. Maraming salamat mga kapwa ko ama ng tahanan at sa lahat po ng nanatili sa programang ito at nawa sa susunod na Biyernes ay magkasama-sama muli Amen. tayo. Ano? Para pagtulong-tulungan natin kung paano natin na masaayos ang buhay ng ating pamilya. Maraming salamat and God bless us all. Sir Rudy. Thank you so much sa lahat ng mga nanood sa atin, sa mga tatay at mga nanay, gayon din sa mga kabataan, sapagkat marami rin mga kabataan ang nanood sa atin. At hanggang sa susunod uli na pagkikita natin sa susunod na programa, ay tutukan natin at tsak na mabibless tayo lagi. Amen. Thank you so much. God bless to all. Alright, muli maraming salamat sa inyo po pagsubaybay. And on top of all of this, lagi namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Amen. Friday afternoon, everyone. God bless us all.